Madagascar, kilala sa mga makapigil hiningang tanawin, white sand beaches, iba't ibang klase ng hayop at ang iconic na kahoy na tinatawag na baobab. Pero sa kabila ng ganda nito, ang isla ay dumaranas ngayon ng napakatinding krisis. The island of Madagascar is on the brink of a humanitarian disaster. Marami ang kumakain na lang ng balang at dahon ng cactus. At ang iba ay kumakain na ng lupa para lang maisan ang gutom. Ganito katindi ang nararanasan ng mga Madagascar. Ayaw, Bi, dirty na na, Bi. Ayaw na. Sa pinakamahirap na bansa sa mundo noong 2020. Paano ba humantong sa ganitong sitwasyon na hindi mo makikita kahit saan? Pero sa kabila ng tila mayamang kalikasan, ayon sa Global Finance, pang-sampu ang Madagascar sa pinakamahirap na bansa sa mundo noong 2022. At ang mas nakaramdam ng kahirapan at umaharap ngayon ng matinding krisis ay ang Southern Madagascar. Sila ay nagkukulang sa pagkain at malinis na inumin. Ayon sa World Food Program, sa 1.64 million katao sa Madagascar ang nagugutom at nangangailangan ng tulong. Ito ang Mandrari River, pero ang tubig nito ay natuyo na. Ganito ang sitwasyon ng karamihan sa mga ilog sa Southern Madagascar. Tuyo na rin ang Minarandra River at Mananongo River. Ang mga ilog Maugali. ang siyang pinagkukunan ng tubig ng mga residente para sa kanilang mga hayop at pananim. Pero ngayon ay ubos na. At ang mas nakakabahala pa dito, wala nang malinis na maiinom ang mga Uyas, mga bata, mamamayan. Kaya naman marami ang nagpulukay sa mga tubig. Bibi, tanawa, Bibi, oh. Tanawa sila, oh. Wala na sila mainom nga tubig. Nya ikaw, nagusik-usik kag water. Nagkukulang rin sa pagkain ang bansa. Ang sabi ng iba, kapag marunong kang magtanim, kailanman ay hindi ka magluto. Pero sa kaso ng mga Madagascar, napakahirap magtanim sa kanilang lupa. So wala talaga silang aanihin dahil wala silang itinanim. At yun nga ang matinding krisis na magpahanggang ngayon ay kinakaharap ng mga Madagascar, lalo na ng mga magsasakang umaasa sa biyaya ng lupa. Sa ibang lugar ay nakakaani pa ng kamote, pero may mga lugar na halos wala ng pananim na tumutubo. Kaya ang mga tao ay natutong kumain ng locust o balang, ang mga dahon at bunga ng cactus na karaniwang pagkain ng mga alagang hayop ay pinagtsatsagaan na rin. Magkalaman lang ang tiyan. At meron pang iba na mas matindi ang tinitiis kainin para mapawi lang ang gutom. Naranasan na kasi nila ang matinding tagtuyot noong 1990s kung saan marami ang namatay dahil sa gutom. Kaya naman natutunan nilang kumain ng lupa o white clay na inihahalo sa bunga ng sampalo. Survival soil na kung ito'y tawagin. Inihahalo ito sa bunga para mabawasan ang acidic o maasim na lasa ng sampalo para kanilang makain. Sa katunayan, ang Madagascar ay nakakuha ng pangatlo sa may pinakamataas na score sa Global Hunger Index 2022. Ibig sabihin, napakarami talagang gutom sa kanila. Bakit ba ito nangyayari? Ang lahat ng nangyayari ngayon sa Madagascar ay dahil lamang kulang sila sa ulan. Ang bansa ay kadalasang nakakaranas ng tag-init tuwing May hanggang Swerte gid kay ta kay muulan, muinit. magsisimula sa November. Pero dahil sa climate change ay nagambala ang cycle na ito. Sa loob ng ilang dekada ang tag-init ay naging mas matagal at mahirap. Pagdating ng 2016, 75% ang binaba ng pag-ulan. Nagresulta ito sa pagkawala ng 95% ng pananim. Hindi kasi nabubuhay ang kanilang tanim dahil walang ulan. At nitong mga nakaraang 3 taon ay nakaranas ang bansa ng pinakamatinding tagtuyo. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsituyuan na ang mga ilog. Nakadagdag pa sa problema ang COVID-19 pandemic, kung kaya't patuloy ang naging banta sa supply ng pagkain. Ayon pa sa World Food Program, ang bansa ang natatanging lugar sa mundo kung saan ang dahilan sa matinding gutom ay climate change at hindi labanan. Kaya kung hindi daw ito malulunasan, ang Madagascar ay maaaring maging world's first climate change famine. Pero alam mo ba, ayon sa ulat ng Global Carbon Project, mas mababa pa sa 0.01% lamang ang kontribusyon ng Madagascar sa carbon dioxide emissions.
pero isa sila sa dumadanas ng matinding pinsala nito. Speaking of carbon emissions, alam mo ba, nagalit rin noon si dating Pangulong Duterte sa United Nations at pinangalanan pa niyang hipokrito at stupid ang mayayamang bansa dahil sa ibinubuga nilang carbon emission. Itong United Nations and its gas countries are really Kung gusto niyo pang malaman ang kwento nito, ilalagay ko namin ang link sa description at comment section. Bukod sa climate change, ayon naman sa ibang eksperto, ang iba pang dahilan ng krisis ay dahil sa matinding kahirapan, kapabayaan ng pamahalaan, mahinang klase ng infrastruktura at ang likas na pabago-bagong kondisyon ng klima. Dahil sa nangyayari sa Madagascar, ang kanilang gobyerno ay gumagawa ng paraan para masolusyonan ang napakalaking problemang ito ng bansa. Ayon kay Soja Lahimaro, Governor ng Androy Region, may mga plano na ang gobyerno para magpagawa ng kalsada at malalaking water pipes, pero wala pang katiyakan kung kailan ito maipapatupad. May mga social protection programs din ang gobyerno na ipinatupad noong 2015, pero ang inilala ang gastos ay mababa pa rin, 0.3% lamang ng GDP, kumpara sa average 1.2% sa Sub-Saharan Africa. Kaya naman ang World Food Program ay